this for good. I could do my best. Actually, may na-miss din naman ako. So, hindi ko siya nagawa ng dati. Anyway, let's start with the new season in our life. Para lang kay Novela yan, no? Start ka ng new season ng buhay natin. At syempre, pag-pray natin lagi, bless Sam sa kanyang baby din. Yay! So, you're a mom. And hopefully, you're always gonna be healthy. Si Nene, hindi ko talaga nakilala, Neng. Sobra. Grabe, ganyan kalaki nun, no? So, grabe. I'm blessed kasi seeing you again, I am grateful. At salamat, buhay pa ako, no? Nakikita ko yung tumatanda. Ano naman, muwal pa ako ng 70. So, 51 na ako ngayon. Kaya pa naman yan. So, sa biyaya lang ni God. Alright? So, let us pray again. Father in heaven, I want to thank you for today. You're good, God. You're merciful. We don't deserve to be alive, but you still give us an opportunity to live. And hindi na yung magagawa lahat ng bagay na gusto mo ipagawa sa amin, kundi kami magsusurrender at magbibigay ng puso at isipan sa iyo. Papangunahan mo kami sa aming pag-aaral ng salita at nawa maintindihan namin lahat maging malinaw. At yung hindi namin nakasama, sila Dadan, sila Thirdy, lahat po, nung dapat tayo makasama today, hopefully by next time, we could be reunited, together, happy, singing song to you, Lord. Not being perfect, but honoring there is a God who's really alive, that blessed us and keep us alive. In Jesus' name, pray. Amen. Yes, no? Para sa alaman lang nila, Coach, no? Sila yung aming mga kasama doon sa feeding history namin. Naku, lilit pa nila dati, sobra. Pero ngayon, mandar ba, ate? Ay, hindi ba nasa screen? Hindi na gumagana, hindi ko lang bakit hindi na yun. Wow, dyan sa laptop? Ano yan ako? Hindi yata lang connect. Sige, okay lang. Gusto ko na pakita yung mga kita photo na. Sana ba? Yan. Sino yan? Si Terdium. Nalit pa nila Sam dyan, o. Sino yan? Ayan, Coach. Tinan mo sa Sino yun, Harley? So hopefully, makita na sila Robin. Si Robin nakapunta siya rito. Si Robin. Nakapunta si Robin dito. So makasama namin last. Yan, sige. Nood mo na. Yan, tama. Ganyan ang audience. Yan, yay! Paano ba to? Sige, ayaw. Wala tayong connector ate. Sige, it's okay. It's okay. Mabilis lang naman to. Gusto ko lang pa sa kanya makakita ng photos na big screen actually. Bawi tayo next time. Wala naman yung balita. So, ulitin natin yan. Ayan. Yun o. Ang dami o. May hindi pa kasama sa picture. Hindi natin na picture yung iba eh. Si Homer nga. Wala yung picture ni Homer eh. Yun o. Si Kambal pa. Missing in action. Si Ate Rita yun o. Kambal. Wala pa si Kambal. Balikan natin si Kambal ha. Kasi na-miss natin yan eh. Dalaki na binabati kami. Bibili kami ng ulam eh. Si Julie di ba? Nagsabi? Hindi na punta. Anyway, next time. Si Julie ano? Magkapatid, tama ba? Yun o. Diyan. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli, para ako'y ligtas. Yun o. O, diba? Charan! Marami pang hindi kasama dito. Yung mga ibang photos pa akong hindi napapakita. Kasi yung sa taas na bahay namin yung Coach, wala pang gamit masyado. Diyan kami nag-worship noon. Yan, taas na bahay. Sa bahay. Oo, ngayon hindi na pwede. Nung nakakasya marami na gamit. So, yun no? Ang cute oh. Ang liliit pa niyan dati oh. Ang lalaki na ngayon. Tcharan! Uli ka. Ay, si Sarsky! Walang unahan. Nasaan pa si Sarsky? Nandiyan pa sa baba. Hindi ko na nakita. Yan ang kapal. Parang kamukha ni Joel ah. Malupitan ah. Alright. Yun oh. Oh, si Ate Len na present. Nangihingi ng ng gift oh. Ayun oh, si Ate Len oh. Malupit oh. May microphone pa yan. See, that's 2015, I'm not mistaken. That's 10 years ago. Yan, 10 years ang dekada. Yan, alright. So, pag-aralan natin mabilis to, dyan na kayo, huwag na lilipat ng channel. Tarap na kami mabilis yan. So, living in the last days, kita ko naman. You will hear of wars and rumors of wars. May wars ba ngayon, Cody? Saan wars? Ano ba war ngayon? Sa Iran. Tsaka, yun. Israel is a chosen nation. No matter what happened, we root on Israel because God's chosen nation is Israel. Umaga doon tayo kampi kasi doon yung root ni Jesus Christ, doon yung bayang pinili ni Yahweh, ni God. So lahat ng Christian sa mundo i-monitor ang events sa Israel kasi pag Israel ay nadurog, which hindi talaga mangyayari dahil gano'n kaliit na city siya o lugar, hindi siya natatalo. Bakit? God is with him.
Kahit sabihin nyo parang nanggagaya sila, nasisira sila ng mga property ng Iran, it's part of history talaga. Kailangan nilang gawin talaga yan. Kasi noong panahon naman ng Old Testament time, nakikipag-gera talaga ang Israel. Kaya nga may pako doon sa kanilang bayan. Kaya may mga maraming wall doon para protektahan ang kanilang bayan na pasok ng mga Palestinian ng mga kalaban. Sabi dyan, di ba? Rumors of wars. Sabi dyan, you're not alarmed, such things must happen, but the end is still yet to come. Oh. Nation will rise against nation. Ang linaw. And kingdom against kingdom. There will be famines and earthquake. Nagkalindol na ba? Sa bayan natin, tsaka sa ibang bansa, meron na sa kalindol. Meron, wala? Meron. Ayan. Yung famine, nung famine tagutom, medyo hindi pa, kasi marami pa nagmumukbang. Meron pa nagpo-food vlogger. Medyo, parang sa tagutom, malayo pa tayo doon sa point ng tagutom kasi marami pa kumakain ng unlimited food. Buffet. So hindi pa. Ang pinaka-gauge ko talaga dyan, nakikita ko, is kapag talagang naggera na lahat ng mga bansa, tapos wala na makain ng lahat ng bayan, tapos papatayan na para sa pagkain, malapit-lapit-tapit na si Lord doon. Ngayon, parang ano pa lang, sabi dyan, napasahin natin, there will be famine. All these are the beginning of birth pains. Birth pains, si Sam, naranasan niya kasi mami na siya. Birth pains, yung para paghihilab, nagli-labor, para masakit, pero hindi pa lang mga anak. Yun ibig sabihin dyan, all of those are signs of coming back, the second coming of Jesus Christ. Yung muling pagdating at pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yung mga gera, yung mga lindol, at yung mga tagutom na yan, sinasabi. Then you will be handed over to the persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Sabi ni Jesus Christ, pangdidirihan kayo ng mga tao dahil sa akin. Kayo ay hindi magugustuhan ng mga tao dahil nagwo-worship kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. And sabi dyan, at the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. So that's the problem with that. So maliwanag dyan sa ating binabasa na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, marami raw tatalikod sa pananampalataya. And many false prophets will appear and deceive many people. Okay, may mga false prophet tayo narinig, di ba? Meron. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Well, ang ibig sabihin kasi nito, na sinasabi doon, kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior mo, nung bata ka pa, and you still believe that Jesus Christ is your Savior of your soul, you will go to heaven. Amen ba? Amen. Hindi nababago yung condition na yon. Okay? Nababago lang yon kapag tinanong ka, who is your Savior? Ang Savior mo si Superman. Yun, doon na nabago siya. Pero pag tinanong ang buhay mo, perfect ka, tingin ko hindi maganda buhay mo, hindi maganda attitude mo. Pero pag ikaw namatay, where you will go? Heaven. Ba't mo naman nasabi? Kasi si Christ ang Savior ng soul ko. Hindi ka naman perfect. Oo nga eh. Pero si Christ pa rin ang Savior ng buhay ko. Yun yung sukatan na saan ka pa rin pumunta. Amen ba? Kasi you cannot perfect your life no matter what. Tandaan nyo, even me. Marami akong sablay sa buwes. 10 dosena. But, sinasabi dyan, yung 13, basahin nyo, tandaan nyo, but the one who stands firm to the end will be saved. Bakit? Marami pagdating ng tagutom, ng paghuhukom. Alam nyo ba guys, total, especially ito mga teenagers na sila Neneng, sila Sam, ay magkakaroon tayo ng one government, bago dumating si Jesus Christ, one money. Ang napagbibintangan, euro, dollar. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng one president, buong mundo, isa na lang presidente, isa na lang ang sundalo. Okay? Pagdating ng paghukom, yun ang mangyayari. So, lahat ng mga Christians na may iwan, hahantingin ng Antichrist at papaaminin. Gusto mo ba si Lord o ayaw mo? Gusto mong kumain o ayaw mo? Gutom o si Kristo? Sabi niyo iba, huwag na lang si Kristo. Nagugutom naman ako eh. Ayoko na lang kay Jesus Christ. Gusto ko lang kumain at mag-enjoy. Kasi yun sinasawag na magkakaroon ng tatak ng 666. Dati barcoded pero alam ko ngayon QR code na. So, magkakaroon ng QR code ang mga nandoon sa member ng one government. Yung walang QR code, hindi ka kakain, hindi mo i-enjoy ang benepisyo ng mundong gumagana. Okay? So it's really a painful thing. Now, Mark 13:20-23, for false Messiah and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So be on your guard. I have told you everything ahead of time. Maraming dating papanggap, ako si Christ, ako si Kristo, akong tagapagligtas, ako yung buhay mo, saan ka maniwala. Pag wala ka sa piling mo, maliligaw ka, mali gagawin mo. Marami papanggap at marami na ngayon
Marami ganyong papanggap. Son of God, ganun, kung ano sinasabi. But that is wrong. Kasi wala namang ibang Messiah ng buhay ng tao kundi si Jesus Christ lang. And that happens. That's sign ng mga pagdating ng paghuhukom or ng second coming. So by pointing to the Antichrist and mentioning the last hour, John is not necessarily saying that the day of Jesus' return was at hand. Rather, he was saying that what Jesus had foretold, the coming of false prophets and false messiahs, was coming true. Totoo yun. Recognize the spirit of Antichrist. Tandaan natin, maraming magpapanggap na sa kalasan ng si Kristo, pero mali yun. Kaya ako tinuturo sa inyo para may isip naman na karamihan, maintindihan natin, we are living in the end times season. Si Pastor Allen, tinuturo yan. Ibang church, sinasabi na rin ngayon, yun na talaga yung mangyayari. So, mapalad na lang yung mga taong aabutan na buhay pa, na babalik si Christ. Gusto niyo yun, di ba? Gusto niyo yun, ako gusto ko rin. Kasi pag nangyayari yun, yung katawan mong lupa, bigla siyang mawawala at damit mo yung maiiwan, kukunin ka na yung rapture na tinatawag. Ang sarap maranasan nun kung buhay ka pa. Ngayon, kung pumanaw ka na bago ang second coming, tatawagin lahat ng mga patay at iipunin sa alapaap. Magkakaroon ng great assembly doon at tatawagin ng sama-sama pati yung mga buhay pa na kay Lord, titipunin lahat sa middle. Yun yung sinasabi doon, that twinkle of an eye at magabalik ng Panginoon sa Kristo. He will come back. Now, abandon the steadfast discipleship. Many will not take care of their faith. Marami ang hindi na kanyang pananampalataya. Marami ang walang pakialam sa faith. Marami ang walang pakialam sa pananampalataya sa Diyos. Marami ang hindi sasamba kay Kristo. Marami ang magpapabaya sa kanilang pananampalataya. That's a sign. A bad sign na si Christ ay parating na. At tandaan natin, no, maraming tatalikod sa pananampalataya. Yun yung malungkot na mangyayari. Sabi dito, if you really saved, you will not be able to walk away from Jesus, as one scholar says. A Christian is one in whom the process of sanctification never completely starts. Ibig sabihin, it's a long process of changing your life. Isang mahabang proseso ng pagbabago ng buhay. Pero, tandaan mo, kung si Kristo ang Diyos ng buhay mo at Panginoon ng buhay mo, you will remain in the faith. John says that one of the ways you know someone is authentically a believer is that they never abandon steadfast discipleship. They persevere to the end. Hindi ang tatak daw na isang pananampalataya ni Jesus Christ, nagpapatuloy sila hanggang dulo, hindi sila gumigive up sa kanilang pananampalataya kahit mahirap. Amen ba? Amen. Hindi madali ang buhay. Hindi madali magpapunta sa pinansyal kung ano man. Pero tandaan natin, tayo sa mundong ibabaw ay mabubuhay hanggang 80. Sa God, 90. Sino gusto mo buhay hanggang 100? Taas kamay. Sana, no? Sana. Kung aabutin. Siyempre, di ba? 100, no? Sa cake mo, 100 century. Meron ka pang bonus sa government na 100,000. Bigyan pa yung mga kamag-anak mo. Kung aabot tayo. Pero imagine mo na lang, kung umabot ka rin ng 60, 70, mas mahaba ang pag-i-stay mo na patay ka. Mahaba yun. Ibig sabihin, you will stay your life in eternity for longer than you live on earth. Gaano ba karami yung eternity at infinite? Ilan yun? Walang hanggan. Hindi kayang bilangin. Alin ang mahaba? 70, 80 o eternity? Oh, yun. Yung parang may sign pang gano'n, no? Ano ba yan? No? Yung infinite ba yan? Something like never ending. Ibig sabihin, walang katapusan. So, meaning, kung nasa lupa ka, dapat inintindi mo, when you die, saan ka mag-i-enjoy? Doon sa oven or sa heaven? So, sa apoy o sa malamig-lamig? Diba? Kung may initan ka nga sa lupa na napapawisan ka na, nayayamot ka na eh. Eh kung sa impyerno ka mag-stay ng for good, mas gusto mo ba doon? Now, the Bible has been spread throughout the people so that people will believe that you believe in Jesus Christ, that He's the Savior of your soul, you will go to heaven. No matter how imperfect you are, if you believe in Jesus as the lone Savior of your soul, you will go to heaven when you die. Nobody else. By faith alone, in Christ alone, saved. Sabihin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. By faith alone, in Christ alone, saves. Last na lang. By faith alone, in Christ alone, saves. Ang dali lang, di ba? Sabihin mo na pag bago matulog, Lord, hindi ko po alam pwede mangyari bukas. Sige po yung soul ko, ha. Kung mamamatay naman ako ng maaga,
isama po yung soul ko sa heaven. Huwag po kung ayoko po sa hell. Ganun lang. Pag nag-pray ka ng ganun kasimple, imperfect ka. Wala namang sinabi sa Bible, pagkatanggap mo kay Jesus Christ, perfect ka na eh. One of the ways you can recognize whether or not you're really saved is those who really know Jesus Christ will not renounce Him. Ano yung renounce? Tatanggi, pababayan, i-abandon. Sabihin, pag si Christ, pag tinanong ka, kilala ba si Jesus Christ? Oo, Savior siya ng mga tao. Savior siya ng kaluluwa ng mga tao mula sa kasalanan. Pag nanampatay tayo sa Kanya, pupunta tayo sa langit. That's it. Lahat naman tayo hindi wala kay Jesus Christ, wala naman sigurong hindi. So, don't make it complicated. It's very simple, okay? And last, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, and do you not realize that Christ, Jesus in your, unless of course you fail the test. Ibig sabihin, pag-aralan mo, tingnan mo kung kay Lord ka talaga, o alam mo Savior with Jesus Christ, okay lang yan. It's a process of changing lives. Sabi sa John 3:16, favorite verse ng lahat ng tao sa buong mundo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Kailangan sana memorize niyo yan. Kasi yan talagang number 1. Kung may Billboard chart number 1 na SB19 ito chart dyan. Siguro yan ang chart number 1 ng Bible verse ng sa buong mundo. Billboard ng Bible. John 3:16. Okay? So, tandaan natin. Very simple lang mapunta sa langit. Don't make it complicated. Believe in Christ. Allow Him to rule. Recognize, be sovereign, be vigilant. Resist content for the faith. Remain. Be steadfast in what you know and who you know. Remain. Those who remain to the end will be saved. Yung tatalikod kay Lord, hindi talaga yun saved talaga sa pangalan niya. Kasi tumalikod bago siya dumating. And that person that renounce Christ will go to hell. But those person who believe in, alam niyo mga kaibigan, before the end, kahit ang tao sobrang sama, pero sa ano siya, na-confine sa ICU, yung deathbed niya, ang sabi mo sa kanya, do you believe in Jesus Christ? Kahit naging siya, opo. Do you believe He's the Savior of your soul? Yes. He will go to heaven. Even though he's a criminal, ng buong buhay niya. That's how simple it was. Na sinat ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, may criminal sa krus, kaliwat kanan niya, isa na saved, isa hindi. Diba? Natandaan yung kwentong yan. At dying na tao, masama na tao, pero tumanggap ni Christ, before he died, that person will be going to heaven. That's amazing, right? Pero mo, finish line na naputak pa sa langit. So tandaan natin, simple lang yan. Let us all stand and let us pray. Tayo lahat. Okay? Alright, thank you. Thank you for listening. Hopefully, pinatandaan kayo. If you believe in Jesus Christ, of course, you want to believe in Jesus Christ. And thank you. At sa susunod, alam kong bibigyan tayo ng Lord ng Abraham Park Worship Center. Palapalan si Lord! Malapit na yan. At ito na yung mga kasama natin tsaka ibang parating. In His name, we claim. Let's pray. Father in heaven, we want to thank you for your loving kindness to us. Jesus Christ is returning back really much soon. And we pray for the Israel and Iran war to not prolong. Sana po matapos ako. At huwag na magpakialam ibang mga bansa, Amerika, at ibang mga alay na maggera. And even us, siyempre, hindi naman makalakasan ng Pilipinas in terms of nuclear weapon and other armories and weapons sa pagkakipagdigma. Hindi kayo ganun ka-high-tech. But we pray that we'll protect our country. And we pray that our faith will be stronger and stronger every day. Even though we are imperfect, our mind is clear that the only Savior of our lives is Jesus Christ. Thank you, Father in heaven. We love you. Tulungan mo kaming makapagpatibay ng pananampalataya namin. Alam namin may mga kahirapan ng buhay, may mga pagsubok, may mga hindi malagpasan ng mga weakness. Pero sa kabila ng ito, nagpapatuloy po kami at alam namin tutulungan mo kami. Maraming salamat at pinagpilihan muli mga hindi namin kasama today. Hopefully next gathering namin ay makasama namin sila worshiping you, our only Savior of our lives, Jesus Christ. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Welcome back, guys! Thank you! Alright, fellowship muna tayo.